이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 19장 30절부터 38절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 19 verses 30 to 38. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 롯이 소알에 거주하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라가 거주하되 그 두 딸과 함께 굴에 거주하였더니 Minsan nag-usap ang magkapatid. Sinabi na ng katatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na rin ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. 우리가 우리 아버지에게 술을 마시게 하고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 후손을 이어가자 하고 Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalaing nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. 이튿날 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 이제 어젯밤에는 내가 우리 아버지와 동침하였으니 오늘 밤에도 우리가 아버지에게 술을 마시게 하고 네가 들어가 동침하고 우리가 아버지로 말미암아 후손을 이어가자 하고 Nilisingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi namalayan ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. 롯의 두 딸이 아버지로 말미암아 임신하고 큰 딸은 Nagkaanak ng lalaki. 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니 오늘날 모압의 조상이요. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. 아멘. Amen. 필리핀은 이제 이 자녀들을 많이 낳아서 축복받은 나라라고 볼 수 있죠. Ngayon makikita natin na pinagpalang bansa ang Pilipinas dahil marami silang mag-anak. 그러나 우리가 명심해야 될 게 멸망의 부모가 있고 축복의 부모가 있습니다. Hindi dapat nating tandaan may dalawang uri ng magulang, magulang ng pagkasira at may magulang din ng pagpapala. 오늘 이제 메시지 제목은 멸망의 조상과 후손이라는 제목으로 말씀을 받아야 되겠습니다. Kaya ngayon tatanggapin natin yung mensahe, ang pamagat nito, ang ninuno ng pagkawasak o pagkasira at ang mga salinlahi. 저는 이제 이 태어나기를 멸망의 가문에서 태어났어요. Noong tayo ay pinanganak sa isang pamilya ng pagkawasak. 우리 부모나 할아버지 윗대로 이제 구원받은 사람들, 복음 받은 사람들이 없었어요. Sa aking pamilya, maging sa kalululuhan ko, wala ni isa man ang tumanggap ng kaligtasan. 그 가운데 하나님의 은혜로 제가 복음을 받고 이제 이 우리 가문의 복음의 조상이 되었지요. Yung sa biyaya ng Diyos ay nakakilala, tumanggap ako sa Panginoon at ako'y naging ama ng kaligtasan ng pagpapalat. 여러분도 이런 축복의 조상으로 변화될 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa ganun din na bawat isa sa inyo, maging ninuno kayo ng pagpapala sa inyong pamilya. 만약 그렇지 않으면요, 멸망의 조상이 되어지면 지금 무슬림들 많이 이제 번성하면 멸망의 조상과 그 후손들이 번성하는 거예요. Kung hindi gayon, magiging ninuno tayo ng pagkasira katulad ng mga Muslim ngayon na nagdudulot ng napakaraming kaguluhan. 롯은 아브라함의 조카였죠. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. 아브라함은 롯을 아들과 같이 여기고 데리고 나갔어요. At si Abraham, sinama niya si Lot at tinuturing niya tong anak niya. 근데 롯은 아브라함이 붙들었던 이 복음, 오직 그리스도를 붙들지 못했어요. Ngunit si Lot, hindi niya napanghawakan yung mabuting balitang pinanghawakan ni Abraham na tanging si Kristo. 필리핀은 이제 일단 지푸니에도 only Jesus라고 써진 이제 지푸니들도 많이 있어요. Sa Pilipinas, may mga jeepney na nakasulat doon only Jesus. 근데 Jesus is Christ 말은 많이 하는데 크라이스트가 무슨 말인지 잘 모르는 사람들이 태반이에요. Tama yung nakasulat doon na Jesus is the Christ, pero napakaraming hindi alam ang kahulugan nito. 왜 인간은 그리스도가 필요한가? Bakit kailangan ng mga tao si Kristo? 그리스도가 우리를 구원할 수 있는 유일한 구원의 길이에요. Si Kristo yung natatanging daan para tayo maligtas. 그러면 왜 우리는 구원받아야 되는가?
Bakit kailangan natin tumanggap ng kaligtasan? 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역하여 내가 나의 주인 돼서 원죄 아래 빠져 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Ang lahat ng tao ay nagrebelde laban sa Diyos kabilang kay Adan at sila nga ay sinintensya ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희를 구원하시겠다고 그리스도 약속을 세워주셨어요. Yung sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, ipinangakong ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 그래서 그리스도를 붙들고 그리스도를 나의 구주로 주인으로 모시고 함께 할 때 이제 구원의 삶이 영원한 삶이 시작이 되는 거예요. At kung pangahawakan natin si Kristo sa ating buhay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. 그래서 예수가 그리스도이심을 믿고 고백하는 것은 성령으로 아니하고서는 불가능한 거예요. Kaya't imposible na maipahayag ng isang tao na si Jesus ay Kristo o Panginoon kung hindi sa banal na Espiritu. 그래서 계속 강조하는 것은 이 마지막 시대에 사는 저와 여러분은요. 구원의 길은 확실하게 잘 붙들어야 돼요. Kaya't patuloy na binibigyan din ko sa inyo na namumuhay ngayon sa mga huling araw ay may katiyakang panghawakan yung mensahe ng daan ng kaligtasan. 자, 5가지는 확실히 알아야죠. 왜 인간은 꼭 구원받아야 되는가? At magkaroon tayo ng katiyakan sa 5 mahalagang pangunahing bagay. Una, bakit kailangan ng taong kaligtasan? 구원의 길, 그리스도가 우리를 위해 뭘 하셨는가? Ano ba yung ginawa ni Kristo na daan ng kaligtasan para sa atin? 그 그리스도를 믿는다는 게 뭔가? Ano bang ibig sabihin ng pagsampalataya kay Kristo? 그럼 그리스도 믿으면 어떻게 되는가? Ano mangyayari kung manampalataya tayo kay Kristo? 자, 믿는 자의 삶을 이제 그리스도의 증인으로 살며 새하늘 새 땅의 축복 속에 들어가는 신앙생활의 비밀이지요. Ang buhay ng isang mananampalataya ay pagiging patotoo ni Kristo. 이건 확실하게 붙들고 알고 누리며 전할 수 있는 여러분 되시기를 바랍니다. Na may katiyakan na mapanghawakan natin ito at maging atin at maipahayag natin. 그러면 여러분들이 이제 멸망의 조상 밑에 태어난 나라도 이제 축복의 첫 조상이 될 수 있는 거예요. At magkita natin na tayo na nakaalam ng kasagutan na ito, tayo ay magiging ama o tayo ninuno ng pagpapalang ito. 롯은 이 축복을 누릴 수 있는 입장이 됐는데 오직 그리스도를 못하고 그리스도도 알았으나 오직 그리스도가 안 된 사람이었어요. Nakalagayan si Lot na may enjoy niya yung pagpapala na ito, ngunit hindi niya pinanghawakan tanging si Kristo. 그러자 소돔 고모라 멸망에서 겨우 부끄럽게 벗어났어요. At makikita natin na sa kahihiyan ay nahulog siya doon sa Sodoma at Gomora, siya iniligtas mula roon. 삼촌 아브라함 때문에 벗어났죠, 사실은. Sa katotohanan, dahil sa tulong ng kanyang tiyuhin na si Abraham ay nailigtas siya roon. 그러면 여러분이 롯과 같으면요, 어떻게 살아야 되겠습니까? Kung kayo ay si Lot, paano kayo dapat mamuhay? 어찌 됐건 아브라함에게 가서 이제 아브라함 집에 노비로 있더라도 그 집에 가서 살며 아브라함 따라야 될 것 아니요? Di ba dapat na maaring makisama siya doon kay Abraham at sumunod siya dito? 그런데 그 소돔 고모라에 가까운 소알성에 살다가 거기도 두려워서 산으로 가 산속 굴에서 살면서 딸들과의 사이에 이상한 이제 인종이 번성하게 된 거예요. Ngunit ang ginawa niya dahil sa kanyang takot ay pumunta siya at lumipat lamang doon sa malapit na lungsod sa Sodoma at Gomora na tinatawag na Suar at doon siya sa yungib sa may kabundukan na Niran kasama ng kanyang 2 anak. 롭의 큰딸이 아버지와의 사이에 아들을 낳았는데 그 아이가 모압이에요. Ang panganay niyang anak ay nagkaroon ng anak at ito'y tinawag na Moab. 작은 딸도 같이 이제 아버지와의 사이에 아들을 낳았는데 이름이 베남미요. 그들이 암몬 족속의 조상이 되었어요. Ang kanya ring pangalawang anak ay nagdalang tao sa pagitan niya at ng kanyang ama at tinawag itong Ben-Ami at ito yung naging ama ng mga Amonita. 롯이 그리스도에 관해서 알았는데 오직 그리스도를 붙들지 못한 거예요. Si Lot, alam niya lang ang patungkol kay Kristo pero hindi niya pinanghawakan tanging si Kristo. 여러분 예수 믿는다고 되는 게 아닙니다. Hindi sapat na sinasabi yung nananampalataya kayo kay Kristo. 오직 예수님만이 그리스도요 나의 구주로 붙들어야 돼요. Dapat tanging si Kristo lamang ang panghawakan ninyo. 그러면
그리스도의 사람으로 축복의 사람으로 사는 거예요. Gayon mamumuhay kayo bilang pinagpalang tauhan ni Kristo. 그럼 이 축복의 사람인 나는 왜 생명 걸고 복음을 전해야 되겠습니까? At bakit kailangang itaya natin ang buhay natin sa paghahayag ng Ebanghelyo? 지금 온 세상은요, 심지어 교회 다니는 사람들까지 아까 말한 근본 5가지를 몰라요. Napakaraming mga tao sa mundo, maging mga dumadalo na sa church na hindi lamang katotohanan ito. 본래 인간은 얼마만큼 축복된 존재였냐? 이게 첫 Ganong 번째예요. pinagpala ang mga original na tao. Ito yung pinakauna sa lahat. 그러면 이 인간이 이 첫 언약을 깨버리고 하나님께 반역한 이 근본 원죄가 무엇이냐? At ano ba yung kaparusahang ibinigay sa tao, yung original na kasalanan? 여기서 벗어나 이 모든 문제 해결할 수 있는 그리스도 이 길이 누구냐? At sino ba si Kristo na tanging sagot o solusyon para dito? 그리스도 믿는다는 게 뭐냐? Ano ibig sabihin ng pagsampalataya tanging kay Kristo? 믿으면 어떻게 살며 앞으로 어떻게 되느냐? Paano dapat mamuhay na may pananampalataya? 이걸 이 근본을 모르는 채요. 맨날 돈 하며 세상은 이제 불신자의 길, 우상 숭배자의 길을 걷고 있어요. Maraming tao na hindi lamang katotohanan na ito kung kaya't ang gawin ng kanilang buhay katulad ng mga hindi mananampalataya. 예수가 그리스도라는 사실을 들었어도 잘 모르는 거예요. Kahit naririnig nila ang tungkol sa kay Jesus ang Kristo, hindi nila ito maunawaan. 알았더라도 오직으로 붙들지 않은 거예요. Naunawaan man nila, ngunit hindi nila mapanghawakan. 그러니 자기 문제를 해결할 수가 없죠. Kahit hindi nila malutas sa sarili nila mga problema. 답이 답되지 않기 때문에 다른 사람에게 말할 수 없어요. Dahil wala silang sagot para sa sarili nila, hindi rin nila ito masabi sa iba. 이게 왜 그런 줄 아십니까? Alam niyo ba kung bakit? 왜 아담의 아들 가인이 쏘가서 이 아벨을 죽이고 이 불신자의 조상이 되었습니까? Bakit nadaya si Cain at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel at siya ay naging ama ng mga hindi mananampalataya? 그래요. 이 세상은요. 첫 번째로 사단의 속임수에 벗어날 길이 없어요. Sa mundong ito, una ay walang makalaya mula sa pandaraya ni Satanas. 여러분 요 844 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 마귀의 일을 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. So John 8:40% sabi sa Diablo kayo na inyong ama, siya na sinungaling at kung anong nais niya, yun ang inyong ginagawa. 이게 근본 문제예요. Ito yung pangunahing problema. 이 근본 문제가 언제부터 생겼습니까? Kailan pa dumating ang pangunahing problema? 근데 에덴 동산에서 우리가 아담 안에 있을 때 창세기 3장 1절로 6절에 이 일이 벌어진 거예요. Nakikita natin mula pa lang doon sa Hardin ng Eden, kila Adan, ay nagsimula doon sa Genesis chapter 3. 사단의 일이죠. Ito ay gawain ni Satanas. 뱀을 통해 역사하여 첫 언약을 깨버리게 하고 하나님께 반역하게 만드는 창본인이에요. Si Satanas na madaya sa kanila sa pamamagitan ng ahas na upang kanilang suwayin ang unang tipan. 그래서 하나님이 구원의 길 그리스도를 약속하시고 그리스도 언약을 첫 언약과 같이 세워주신 거예요. Kung kaya ipinangako ang unang tipan na si Kristo. 그러니까 사단은 이 귀신들과 함께 악령들과 함께 계속해서 그리스도 오직으로 붙들지 못하도록 방해하는 거예요. Kasama ang mga masamang spirito at mga demonyo, patuloy hinahadlangan nila ang mga tao na hindi na makakilala sa mabuting balita. 방해만 하는 게 아니에요. 고린도후서 11장 14절에 보니까 이것은 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가정한다고 그랬어요. Sa ikalawang Korinto 11:14, sabi, hindi itong katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel na liwanag. 사단의 목적은 어찌 됐건 복음 모르도록 막아요. Ang layunin ni Satanas ay hadlangan ang mga tao sa anumang paraan na hindi nila malaman ang mabuting balita. 복음 알았으면요 오직 그리스도 못 되도록 방해해요. Kung nalaman man nila ang mabuting balita, hahadlangan sila na manghawak tanging kay Kristo. 아니 이게 웬일입니까? 오직 그리스도 되어버렸으면요 전도 못하도록 방해해요. At sabi niya, ano nangyari? Baka pinahawakan niya tayong si Kristo. Hahadlangan naman niya ngayon yung tao na yun na mag-ebanghelyo. 그러면 두 번째로 사단이 뭘 가지고 가로막습니까?
At pangalawa, ano yung ginagamit ni Satanas upang ang mga tao ang mabuting balita ay hadlangan? 여러분 잘 아는 성경인데요. 사탄은 예수님 육신을 입고 오신 그리스도도 속이려고 그랬어요. Tignan natin na maging si Jesus sa Mateo 4 ay tinangka na dayain ni Satanas. 마태복음 4장 1절로 10절에 기록되어 있죠. Makita natin sa Mateo 4, 1 hanggang 10. 그때 예수께서 성령에 이끌려 이제 마귀에게 시험 받으러 광야에 가셨어요. At makita natin dito na si Jesus nga ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. 광야예요. 낮에는 엄청 덥고 밤에는 엄청 춥고 아주 조건이 제일 안 좋은 조건에서 40일 동안 밤낮으로 금식하시고 줄이는 상태에 계셨어요. Ito yung sa kalagayan kung saan nandun siya sa ilang o sa disyerto, kung saan napaka-tindi ng init sa umaga at napakalamig naman sa gabi, 40 araw at gabi na siya'y nag-aayuno doon. 첫째 아담은 가장 좋은 환경인 에덴 동산에서 썩어가지고 이 원죄 아래 빠졌지만 둘째 아담으로 오신 주님은요 가장 좋지 않은 환경 속에 40일 동안 금식하며 시험을 받으셨어요. Sa kay Adan na unang Adan, makita natin na sa napakagandang kalagayan sa hardin ng Eden, doon siya dinaya ng Diablo. Ngunit ngayon naman kay Jesus na pangalawang Adan, sa hindi magandang sitwasyon o kalagayan na nag-aayuno siya ng 40 araw, siya dinaya o tinukso. 이때나 에덴 동산의 그 아담에게나 사단이 쓰는 방법은 동일합니다. Ngunit iisa lang ang paraan ni Satanas para dayain. 먹음직도 하고 먹는 것 가지고 보암직도 하고 보이는 것 가지고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라 이 명예심을 갖고요 사단은 썩입니다. At andun nga yung pangusap ni Satanas na magkaroon ng pagdanais yung tao na napakaganda sa paningin ng prutas na to, magandang pagkain, at maganda para sa karunungan o kaalaman. 나도 전에 한 15일 금식을 했었어요. Ako rin ay may karanasan na mag-ayuno, mag-fasting for 15 days. 근데 사흘 금식할 때요, 엄청 뭐가 먹고 싶더라고. Pag nandun ka na sa ikatlong araw, gusto mo na talaga kumain. 이 금식할 때 제일 이제 많이 이렇게 떠오르는 게요, 먹는 거예요. At kapag nagpa-fasting ka, talagang maiisip mo lagi pagkain. 근데 40일 금식한 주님께 가서요, 빵처럼 생긴 이 돌을 갖다가 얼른 먹고 빵같이 생겼어요. 이 돌로 빵 만들어 먹어라 그랬어요. 네가 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들이 빵이 되게 하라라고 속인 거예요. At kay Jesus nga makikita natin, sabi sa kanya na yung bato doon ay kamukha ng tinapay. 이때 주님이요 뭐라 말씀하셨습니까? 사람이 밥으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 그랬어요. Yung sinabi ng Panginoon sa kanya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagbumula sa bibig ng Diyos. 여러분 사람은 어떤 악한 상황 속에 처하더라도 하나님의 말씀만 붙들고 있으면 그리스도 안에만 있으면 모든 문제 끝이에요. Sa anumang kalalagayan, kung ang salita ng Diyos ay pinangahawakan natin, tayo pa yung Kristo, ay magtatagumpay tayo. 그랬더니요 마귀가요 예수님을요 거룩한 성 이제 성전 그 당시에는 제일 높은 건물 꼭대기에 세우고요. 가로되 네가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라 기록하였을 때 하나님이 너를 위하여 그 천사들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 라고 말씀하신 시편 말씀을 인용한 거예요. At pagkatapos ay dinala siya ng Diablo dun sa taluktok ng templo at sinabi kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel itatagubilin sa kanilang kamay, aalalayan ka na sa mga bato paamoy hindi masaktan. 예수께서도 성경 말씀을 인용해서 기록되었을 때 주 너의 하나님을 시험치 말라 하셨느니라. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. 근데 마귀가 이제 예수님을 데리고요 지극히 높은 산으로 가서요 천하 만국의 영광을 보이며 네가 만일 내게 경배하면 이 모든 건 네게 주리라고 거짓말했어요.
Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, pinakita ang lahat ng kaharian sa daigdig at karangyaan at sinabi, bibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapak at sasamba sa akin. 이때 예수께서 사단아 물러가라 기록되었을 때 주 너의 하나님께만 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. At sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. 이 거짓말하는 사단을 무엇으로 막습니까? At sa pamamagitan ng hinadlangan nito. 오직 하나님이 주신 말씀으로 막는 거예요. Hinadlangan siya ni Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 사단은 육적인 것을 가지고 영적인 것 못 붙들도록 방해하지요. Nakikita natin na si Satanas ginagamit niya yung mga physical na bagay upang hadlangan yung mga spiritual na bagay. 이 명예심, 이기주의로 어마어마한 그리스도의 축복을 못 받도록 방해해요. Sa pamamagitan ng kasikatan o ng pansariling kapakinabangan ay hinahadlangan ni Satanas yung mga pagpapala. 그리스도의 영광을 보지 못하고요. 세상 영광, 이 돈, 명예 이런 거 이 보게 만들면서 은혜를 못 받게 해요. At yung karangyaan sa mundo, yung kasikatan, pera, ito yung ginagamit ni Satanas para hadlangan yung mga mata ng tao na makita ang biyaya ng Diyos. 그래서 우리는 오직 그리스도만 붙들면 돼요. Kaya tayong si Kristo lang ang dapat nating panghawakan. 그러면 이 오직 그리스도 붙들고 누리며 그리스도의 사람이 되면요. 복음이 전해지게 돼 있어요. Kung tayong si Kristo yung panghahawakan natin, maipapayag natin yung ebanghelyo. 세 번째로 이 복음 전하지 않으면요. 사단의 지배에 인류는 빠질 수밖에 없어요. Ikatlo, kung hindi natin ipapahayag ang mabuting balita, ang tao ay magiging nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. 사단은 세상 임금이에요. Dahil si Satanas, siya yung naghahari sa sanlibutan ito. 아담과 함께 우리 모두를 속여가지고 우리에게 와 있는 이 권세, 세상 임금 이 권세를 사단이 뺏어간 거예요. 사기쳐간 거예요. Makita natin na siya yung naghari sa mundo na to at kinuha niya yung para sa Panginoon. 그래서 에베소 6장 12절에 우리의 실험은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라고 말씀하신 거예요. Makita natin sa Efeso 6:12 na ang ating pakikipaglaban ay hindi sa dugo at laman, hindi sa mga tao kundi sa mga tao na nasa pamunuan at may kapangyarihan, tagapamahala. 이 마귀는 계속해서 오직 그리스도 복음 붙들지 못하도록 방해하고 속이는 거예요. Patuloy doon yung pandaraya at paghadlang upang makakilala ang mga tao sa Panginoon. 그게 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들, 이게 마귀와 악령들이 하는 이 역할과 그 존재들이에요. Nakita natin na sa pamamagitan ng mga pinuno, may kapangyarihan, tagapamahalan, at ng mga hukbo, ito yung ginagamit ni Satanas para patuloy na humadlang. 이게 선교의 이유가 되죠. Ito yung dahilan bakit kailangan nating mag-mission. 저 지금 공산권과 모슬렘권 이제 모든 이 주변 흑암 나라를 위해서 기도하시기를 바랍니다. May manalangin tayo para sa mga Muslim, ganun din sa mga nasa nakita natin nahulog sa ibang mga katuruan o ideolohiya. 그제 튀르키예를 향해서 선교사로 이제 나가며 파송하는 요 내용을 보고요 얼마나 감사한지 이름을 기억해요. 신나라 선교사 여자 선교사인데요. 저 튀르키예 그 어려운 지역으로 이제 가고 있더라고. Nagpapasalamat tayo na may misyonaryo na nagngangalang Shinara, isa siyang babae na ipinadala doon sa Turkey na isang bansa na hindi ganun dali na magmisyon doon. 왜 가는 것입니까? Bakit siya pumunta doon? 이 복음 전하지 않으면 이 인류는요 개인 종말, 시대 종말, 국가 종말, 지구 종말에 전부 심판받아 멸망 속에 들어갈 수밖에 없는 거예요. Dahil kung hindi hahayo, ipahayag yung mabuting balita, darating yung paghukom ng Panginoon sa bawat individual, sa bawat bansa at bawat lugar. 그래서 나는 필리핀을 이 땅에서 아주 복된 나라로 보고 있어요. Nakikita ko ang Pilipinas sa isang pinagpalang bansa. 1200만 필리핀 근로자들이 전 세계로 나가 있습니다.
na may 12 million na mga OFWs ang nasa iba't ibang panig ng mundo. 그들이 이 복음 오직 그리스도 담나고 이제 각 이 나라별로 이렇게 일하러 나간다면요. 얼마나 어마어마한 일이 되겠습니까? Kung ang mga ito ay magkaroon ng kasagutan tanging kay Kristo at maging misyonaryo sa iba't ibang mga bansa na ito, gano'ng dakilang bagay mangyayari. 한국은 나와 같은 선교사들이 3만 명 이상이 되니까요. 파송된 선교사가 GNP가 3만 불 이상으로 올라갔어요. Dahil may about 30,000 na mga bilang ng mga misyonaryo ang na-deploy at na ipadala, tumaas din yung GDP ng $30,000. 하나님 미국을 축복하시는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na pinagpapala ang Amerika? 복음 붙든 조상들이 들어가 세운 나라가 미국이요. 지금도 세계 선교사를 제일 많이 파송하는 나라가 미국이에요. Dahil ang Amerika ay naitatag sa pamamagitan ng kanilang mga ninunong at bisyon at hanggang ngayon sila yung pinaka number 1 na nagpapadala ng mga misyonaryo sa buong mundo. 그와는 반대로 저 공산권 보세요. 교회 막 이 핍박하고 불질러 버리고 믿는 성도들 이제 전부 이제 죽이고 이런 일에 앞장섰던 무리들이 지금 공산권을 장악하고 있어요. When may kita natin ngayon, yung mga may nasa kapangyarihan, mga bansa ng komunismo, sila yung mga nagpapahirap sa mga mananampalataya, umuusik sa kanila, pinasusunog yung mga iglesia. Tingnan natin ang kalagayan nila. 지금 인류가 번성하는 이 종족들 중에 요 무슬림권들 얼마나 번성합니까? 그러나 멸망의 조상 밑에 번성하는 그 후손들요. 위험할 수밖에 없어요. Pero makita natin, nasa kapangyarihan man sila katulad ng mga Muslim dahil sila ay nasa ilalim ng ninuno ng pagkasira. Nasa panganib ngayon yung mga sumusunod din ng henerasyon. 그들에게 복음 전할 수 있는 오직 그리스도로 담나고 이 필리핀 근로자들이요 선교사로 나간다면 어마어마한 일이 생기게 돼 있어요. Tayo na may kasagutan tanging kay Kristo kung ipahayag natin ang mabuting balita. At ganoon din naman sa mga OFWs na nasa iba't ibang mga bansa ay dakilang bagay mangyayari. 그게 안 그러면 어떻게 됩니까? Kung hindi natin ito gagawin, ano mangyayari? 오늘 메시지 네 번째 소돔 고모라의 마비된 부분을 한번 봐보세요. Sa ikaapat na bahagi natin mensahe, makikita natin ano yung paralisadong bahagi ng Sodoma at Gomora. 성적 타락이 극에 달했고 호모섹스 별짓이 다 이루어졌어요. Makita natin na andun yung sexual na immoralidad, andun din yung materialismo at homosexualidad. 롯의 아내 보세요. 지금 이 불로 망한다고 하는데도 이제 이 도망 나오면서 두고 못 가져 나온 그 돈, 이 보물, 이 물질 때문에요. 뒤돌아보다 소금 기둥 됐어요. Nang pinapatakas na nga si Lot at ang pamilya niya, dahil nga tutupukin na sa apoy ang Sodoma at Gomora, ay nilingon pa ng kanyang asawa ang kanyang mga ari-arian at mga pisikal na bagay. 세상에 천사들이 롯을 방문했는데 그 천사들 막 끌어내라 우리가 그와 상관하겠다고 온 성 사람들이 이 물론 노소하고 사방에서 다 집을 에워쌌다고 그랬어요. At may mga anghel na dumalaw din sa bahay ni Lot, andun din lahat ng mga lalakihan sa buong lungsod na nais kunin ng mga ito upang sila ay makipagtalik sa kanila. 지금은 전 세계 공이 아주 심각한 지경에 이르렀습니다. At napakatindi na ngayon ng pagkalat nito sa buong mundo. 성 그분이요. 동성 수준이 아니고 무한 젠더예요. 무한 젠더 속으로 들어가 버렸어요. Di na lamang homosexualidad ngayon, may kita na may tinatawag sila na unlimited sexualism o gender. 그래서 이제 그들 이제 이 표시가 무지갯빛 이렇게 이 표시가 그들의 이 깃발이에요. May LGBTQ, makikita natin ang kanilang simbolo ay yung rainbow flag. 이 복음이 이렇게 전해지지 않으면요, 그토록 에이즈로 이제 심판하고 막 그래도요 번성해 나가요. Hindi natin ipahayag ang mabuting balita, patuloy na lalaganap ito, magyang panahon ng AIDS ay kakalat. 그 가운데 제일 쓰임받게 용이한 이 나라가 필리핀이에요. At isa sa mga dakila na gagamitin ng Diyos para sa gawain ng pagliligtas ay ang Pilipinas. 앞으로는 오직 그리스도 복음만 딱 붙들면요, 이제 말이 안 통하는 나라에서도 얼마든지 복음 전할 수 있어요. Kung tayong si Kristo ang pangahawakan ninyo, maebanghelyohan nyo maging yung mga
lugar na hindi nakakaunawa ng lengguwahe. 지금은 이제 그레이스가 필리핀 따갈로그로 통역을 잘해서 이제 필리핀에 이렇게 메시지 전하는 게 별 문제가 없죠. Ngayon ay madali tayo nakakapagbigay ng mensahe dahil may tagapagsalin tayo sa Pilipino. 그래서 인터넷이 좋은 한국에서 제가 메시지를 하고 필리핀에서 그레이스가 통역을 하고 이제 이 메시지가 전 지역으로 나갈 수 있게 된 거예요. At sa pamamaraan ng internet connection mula sa Korea hanggang sa Pilipinas, nakapagbigay tayo ng mensahe na kumakalat sa buong mundo. 그제도 이제 한국의 후배 목사님 한 분이요. 이 목사님 따갈로그로 된 메시지 있으면 좋겠는데 뭐 없습니까? 물어봤어요. 지서스 패밀리 TV로 들어가 봐라. 엄청 많다. 네, 알려줬어요. At may isa akong junior sa akin na isang pastor na nagtanong sa akin, Pastor, may mga interpreted ba kayo sa Tagalog na mga mensahe? At tinuro ko sa kanya yung channel natin sa YouTube, yung Jesus Family TV. 근데 앞으로는요, 이제 목걸이처럼 하나, 이 통역기 딱 장비 갖추고요, 말을 하면 내가 한국말로, 이 예수님이 그리스도다. 그러면 Jesus is the Christ. 영어로도 말하고, 이제 원하는 대로, 막바로 통역이 가능한 통역기가 지금 이제 보편화되고 있어요. At ngayon ay na-develop na yung isang kagamitan na parang simple lang siya, ikikwintas mo lang siya na kapag nagsalita ka in Korean, Jesus is the Christ, ay agad ita-translate niya na ito sa English. 무슨 말이냐, 이제 이 외국어를 잘 못해도 오직 그리스도 결론 나면요, 어디에 가서든 복음 전할 수 있는 이 매체를 하나님이 지금 열어 놓으셨어요. Ibig sabihin na kung ikaw ay nagkaroon ng conclusion tanging kay Kristo, kahit na hindi ka magaling sa ibang lengguwahe, magagawa mo ipahayag ang Panginoon dahil siya yung gagawa ng daan. 그래서 다섯 번째로 우리가 각 지역에 이 롯처럼 오직 그리스도 안 된 사람들이나 롯의 딸들이나 이제 복음에 관해서 모르는 이런 마비된 부분들의 이 복음 전할 수 있는 길을 여러분이 기도하며 열 수 있게 되기를 바랍니다. At ikalima, ay manalangin tayo na mabuksan yung pagkakataong makita natin yung mga katulad ni Lot at ng mga anak niya. Ano ba yung paralisadong bahagi ng kanilang buhay na hindi nila napanghawakan yung mabuting balita? 그래서 결론적으로요, 인간은 누구나 꼭 구원받아야 되는 존재예요. Sa ating conclusion, ang tao ay may pangangailangan sa kaligtasan. 그리스도 복음 밖에는 해결책이 없어요. Wala nang ibang solusyon maliban kay Kristo. 그렇다면 복음 전해야 돼요. 전도해야 돼요. Kung kahit dapat ninyong mangaral, dapat kayong mag-ebanghelyo. 구원받을 수 있는 다른 답은 없고요. 이 그리스도 답 붙들지 못하고 이제 남은 삶을 다 살고 개인 종말을 맞게 되면요, 지옥 형벌이 막바로 집행되는 거예요. Dahil wala nang ibang sagot para sa kaligtasan maliban kay Kristo at kung hindi niyo to makita ay hindi matatanggap ng tao yung kapatawaran at sila'y parurusahan sa impyerno. 여러분 명심하세요. 모든 사람은 아담과 함께 원죄를 범하고 하나님께 반역하고 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Tandaan ninyo na ang lahat ng tao nga ay nagrebelde laban sa Diyos kabilang kay Adan at sila ay sinintensya ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그러나 우리를 사랑하시는 하나님은 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다고 약속하셨어요. Ngunit ang buhay na Diyos ay pinangako si Kristo para sa ating kaligtasan. 그래서 누구나 각 개개인이 육신의 삶을 사면 복권 받을 수 있는 길로 육신의 구원받을 수 있는 기회로 육신의 삶을 살아요. Kahit sino man sa kanilang pisikal na buhay ngayon, binigyan ng pagkakataon para mapatawad at tumanggap ng kaligtasan. 그 기간은 영원한 지옥 형벌에 대한 집행유예 기간을 사는 거예요. At ngayon, tayo ay nasa probation period na binibigyan tayo ng pagkakataon na maabswerto. 그 육신의 삶을 기간 동안에 그리스도 예수님을 구주로 영접하여 모시고 그리스도의 사람이 되면 하나님의 자녀되어 전도자여 가장 귀하게 쓰임받는 복의 근원이 되는 거예요. Kung tayo nasa physical na buhay, ay patuloy na panghawakan natin yung pagkakataon na to, tayo maging patotoo ng Panginoon, at tayo ay maging ebanghelisa ng Diyos. 근데 신자들이 전도 못하는 이유가 많이 있죠. May maraming dahilan bakit yung mga mananampalataya hindi magawang mag-ebanghelyo. 나는 뭐 노블하고 사람이라 남을 귀찮게 여기면 되냐, 각기 자유인데 하고 이제 이 무조건 전도하기 싫은 사람들이 있어요.
At may mga tao na marami silang kadahilanan dahil sa ganito at hindi tatanggap yung tao na yan, ganyan yung kanyang nakagawian, kung kaya't may mga hadlang. 그런 사람들은요, 왜 꼭 예수 그리스도만 믿어야 하는가를 잘 모르는 사람들이에요. Ito yung mga tao na hindi nila alam bakit kailangan manampalataya kay Kristo Jesus. 근데 이 구원, 그리스도의 사람이 되어서 그리스도와 함께하며 하나님의 응답을 누리는 이 확실한 이 경험, 이 감격이 없기 때문에 저들을 못하는 거예요. At hindi nila to magawa dahil hindi nila maramdaman yung pangangailangan nito at kahalagahan ng mabuting balita. 그러면 이제 매주 주시는 이 하나님의 말씀을 붙들고요. 주님께 집중하고 성령 충만을 받으면 이 모든 게 경험되어져요. Yung mensahe na tinatanggap nila kada linggo kung panghawakan at pananalangin nila ito, mararanasan nila ito. 이걸 못하면 무기력한 힘없는 신자로 남아있을 수밖에 없죠. Kung hindi mo ito magawa, wala kang magagawa kundi maging isa kang mahinang mananampalataya. 그래서 여러분 매주 주시는 이 계시록에 말하는 천사의 손을 통해 이 전달되어지는 작은 두루마리 매주 주시는 하나님의 말씀 오직으로 붙들고 하나님 바라보며 성령 충만 받고 증인되시기를 바랍니다. Kaya't nawa natatangi panghawakan natin, ipanalangin natin at tunay na ibahagi natin yung mensahe binibigay mula sa pulpito katulad nung maliit na aklat na doon sa kamay ng anghel. 성경 전체의 핵심 메시지는 회개하라 천국이 가까웠느니랍니다. Ang kabuang mensahe ng Biblia ay magsisi sapagkat nalalapit na paghahari ng Diyos. 네가 너의 주인이 아니고 그리스도 예수님을 구주로 영접하고 이제 하나님의 사람으로 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Hindi na ikaw ang Panginoon, kundi ang Panginoon Jesucristo na at ito'y maging conversion mo sa pangalan ni Jesus. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 참 이제 앞으로 저희가 멸망 속에 살았으나 이제는 축복의 사람이 되어 주님 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Pagkamat noon ay namuhay kami na kami ay nasa pagkasirang ngayon, kami ay nasa Panginoon Jesucristo na at kami ay nakatuon sa inyo. 이제 하나님과 함께 축복의 조상이 되어 복음의 조상이 되어 온 지역에 이 복음의 증인으로 설 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami na kami nga ay maging ninuno ng pananampalataya, maging ng pagpapala, Panginoon, at kaligtasan, at maging kami patotoo ninyo. 세상 것을 가지고 속이는 흑암 저주의 세력을 꺾어 주옵소서. At aming tinatalian ang dumadaya sa amin na kapangyarihan ng kadiliman na nasa mundo. 오직 예수 그리스도만 붙들고 한 걸음 한 걸음 언약의 여정을 걸어가게 하옵소서. Naway tayo pa Yesu Cristo ang aming panghawakan at kami patuloy na humakbang tungo sa lakbayin sa tipan. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Panginoon. Amen.